po sa ating lahat. Nasaan yung desk? Gusto ko po munang simulan sa panalangin. Lord God, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa araw na ito na aming sineselebrate ang Bible Sunday. And thank you, Lord, na kayo po ang nagbigay ng aking kalakasan, lalong-lalo na sa pagbabalik ng aking boses. Salamat po sa mga kapatiran na nanalangin para lang po ako makatayo sa harapan. And Lord, thank you for this opportunity. Although, Lord, I humble myself in front of you. Nawa po ang makita ng mga kapatiran ay hindi po ako dahil ako po ay walang alam, pero nawa po ay makita nila, hindi po nila makita yung mga weaknesses ko, yung mga failures ko, kundi ang iyong mga salita na nagbigay sa akin ng kalakasan, ng strength, upang magpatuloy at maging humble servant po ninyo. Thank you, Lord, for your love and guidance. At salamat din po sa inyong salita sa araw nito. In Jesus' name, Amen. Amen. Pasensya na po, kagagaling po talaga sa sakit. And nung Friday po at kahapon talaga po wala po aking boses. And I pray to God, sabi ko kung kalooban po ninyo na ako po yung makapag-share sa harap ng mga kapatiran, kayo po ang magbabalik po ng aking boses na hindi po sana pabulong. Salamat po sa lahat ng mga nanalangin. So, ang tema po ng title po ng ating sa araw na ito ay God's Word, Source of Hope. So, ang question po, how can God's Word give hope? Unang-una, alam po natin na hindi tayo magkakaroon ng pag-asa mula sa salita ng Panginoon kung hindi natin tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus sa buhay natin. John 14:6 say, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, bilang mga anak ng Diyos at Kristiyano na, ibig sabihin, may church po tayo, nag-church tayo, nagbabasa ng Bible, at nagdi-devotion sa bahay man o sa grupo, nakikijoin sa Bible studies. Alam po natin kung paano mangusap ang salita ng Diyos dahil naranasan natin. Hindi lang once, twice, or maraming beses. Kaya alam po natin kung paano siya mangusap sa atin. Sometimes ang problema nga lang po, kasama na po ako, katiting na oras po ang naibibigay po natin talaga sa Kanya. And isa po ako doon. Kung minsan pa nga po kapag nagbabasa, nagmamadali. Hindi po tayo palaging totally focused, kaya hindi natin marinig kung ano man po yung gusto niyang sabihin sa atin. So, nag-search po ako sa Google. Sabi ni Google, God's Word renews our minds and brings us peace. Sabi sa Romans 12:2. When we reflect on His promises and the good plans He has for us, it literally revives our spirit and fills us with hope and expectation. It also strengthens us to keep going, not give up, and not to give into temptation. So in short, God's Word, which is the Bible, when being read and meditated, is so powerful. It can pierce us, gaya ng sinasabi sa Hebrews 4:12. It gives us peace, 1 Corinthians 7:15. Gives us comfort, John 16:33.
and hope, John 3:16. At ito po yung greatest hope natin, yung eternal life with God. Ano man ang pinagdadaanan natin, that even to the point of death, God answers us, we have hope. Because Christ died for our sins in order for us to be with Him pag kinuha na niya tayo. Noon pong sabihan po ako ni Pastora to speak sa araw na ito, naisip ko po agad na wala naman po akong may share, hindi naman po ako good speaker and preacher. Kahit na mahaba rin naman po yung time nung sabihin po niya sa akin. But every time i-try ko po na mag-prepare, wala po talaga akong maisulat. And then I prayed, sabi ko, ano naman po ang sasabihin ko? When I look at my past, it's always trials, mga pinagdadaanan ko. But God made me understand that I should thank Him. Because during those trials, He was with me. And praise God na hindi lang trials ang masasabi ko, kundi those past days po, gusto ko lang pong i-share the Word of God that had spoken to me during those past trials. Nung mga time na I'm low in spirit and I am weak. So, gusto ko lang pong i-share yung mga verses na yun po na talaga pong nag-speak po sa akin, nagrema po sa akin. So, sisimulan ko po noong ako po ay tumanggap and I was baptized. Ang verse ko po doon ay John 3:16. And then, noon pong, kung maalala po ninyo, nung discipleship po, nung graduation ng discipleship, nabanggit ko po noon, 2 Corinthians 1:3-4, and then 1 Peter 5:10. At ang pinakagusto ko po doon ay yung 1 Peter 5:10. Yung sabi niya, after you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Yun po yung pinakagusto ko pong verse doon at yun po ang nag-speak sa akin doon. And pangatlo po ay yung John 14:1-3. Ito po yung second na life verse ko po. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. There was a time kasi na nagtanong po ako, nag-doubt po ako sa salvation ko. I asked God, sabi ko, Lord, saved nga ba po ako? Sabi ko, bakit kaya ganito? Kung anak po ninyo ako, bakit palaging ganito? Parang hindi niyo po ako tinutulungan. Then of course, yung mga time na yon, of course, hindi naman tulad noon na pag nagtatanong ka, sasagutin ka agad. And then it came that I tried to read my Bible, and ito po ang nangusap sa akin. And I was comforted. John 14:1-3. So ang pang-apat po, Psalms 119, 49-50. Remember the word to your servant, in which you have made me whole. This is my comfort in my affliction, that your word has revived me. Kung matatandaan niyo po, noong 50th birthday ko, ginamit ko po yung Psalms 119, 50, verse 50. Ang pinakahuli po ay Joshua 1:9. Nung pagpasok po ng January, medyo nag-iisip po ako, nagwa-wonder and nag-worry. And sabi ko, Lord, ano kayang mangyayari muli sa aking mga kapamilya? Nawa po,
huwag nyo na naman po kaming bawasan. Yung mga ganun ba, marami po akong iniisip, marami po akong worries, o baka kaya ito na ang huling taon ko, yung mga ganun. But then when I read my Bible, God answers Joshua 1:9. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Sabi po niya. So, salamat sa mga salitang ito na nagbigay po sa akin ng kalakasan. Spiritually, and of course, pag pinalakas ka ng Diyos spiritually, pati yung physical mo, lalakas din. And kanina po sa preaching, hindi ko naman po alam na yung pinrepare ko, medyo may tema sa preaching kanina. Tinamaan po ako dahil sabi po ni Pastora, kung nagbabasa ka at wala nang nagre-rema sa'yo, you must seek your heart. Naisip ko kasi, nagbabasa tayo kung minsan kasi ang minimemorize natin yung pangalan, baka ito i-question. Kaya tuloy wala nang nagre-rema doon sa mga binabasa natin. So, at kung mapapansin po ninyo, kaunti lang po itong na-share ko po sa inyo na talagang sasabihin kong nagrema sa akin. And makikita nyo kung ano, ganun kada lang magbasa ng Biblia. So I encourage you, brothers and sisters, na magbasa po tayo, lalo na po kung tayo nag-iisa, yung alone ka na tahimik, doon po sumasagot ang Panginoon dahil alam niya na nakafocus ka. Walang disturbo at ikaw lang. Doon ko po kasi naranasan itong mga ito. Kapag po nagbabasa ako na may nanonood ng TV sa kabila, wala talaga, hindi gustuhin man po siguro ng Panginoon na magsalita sa'yo kung maingay ang paligid mo. Hindi po yun ang nangyayari. Hindi marinig. So, ito po talaga yung mga verses na nagbigay ng kalakasan ko. So, totoo ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. And praise God dahil sa John 3:16, sabi nga niya, we have eternal life with the Father kung tinanggap po natin si Jesus Christ. So, bumalik man ang Panginoon ngayon, mamatay man tayo bukas, tayo ay may hope dahil tayo po ay sigurado po mapupunta po sa Kanya. Salamat sa inyong mga kapatid, and we continue to read the Bible, the Word of God, buhay, totoo na sumasagot sa atin at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Kung tayo po ay talagang magbabasa, makikinig, makikijoin sa church, and kung tayo po ay talagang tumanggap po sa Kanya. Yun lang po. Salamat po. Amen.